Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses. Mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Tuwing buwan ng Agosto, ipinagdiriwang ng bansa ang Buwan ng Wikang Pambansa. Tugon ito sa proklamasyon bilang 1041 ng 1997 na kinikilala ang katutubong wikang pambansa bilang mahalagang kasangkapan sa komunikasyon, sa unawaan, kaisahan at kaunlaran ng bansa. Siyempre, hindi tayo makakapag-communicate kung walang wika. Pero kasi sa wika din, at least sa punto de vista ng linguistic anthropology, sa wika din nakasalalay yung kaalaman natin. Kaalaman natin tungkol sa mundo, kaalaman natin kung paano makipag-ugnayan sa iba't ibang tao. So mahalaga talaga yung wika. So hindi lang siya pang-communicate, kung hindi parang repository of knowledge din natin siya. Para sa isang bansa, ganun din, para tayo'y may shared knowledge, at saka, syempre, makipag-ugnayan, para sa pakikipag-ugnayan natin sa isa't isa. Nagkakaroon ng official language madalas, ang isang bansa, para may isang basehan lang, or may isang gagamiting wika na dapat matutunan, ng bawat isa, para mas mapadali yung pagpapalaganap ng mga mensahe or paglabas ng mga importanteng announcement. So may ganon. Pero in general, syempre, language is very important, just mostly for our communication. Sa Pilipinas, ang Filipino ay hindi na lamang wikang pambansa na nakabatay ng malaki sa Tagalog. Bagkus ay kinikilala na rin na upang patuloy na mapalago ito, ay mahalaga ang tulong ng mga panrehiyong wika sa Pilipinas. Ngayong taon, inilunsad ng Komisyon ng Wikang Filipino ang nangangasiwa sa pagbabalangkas ng mga patakaran, mga plano at mga programa upang matiyak ang higit pang pagpapaunlad, pagpapayaman, pagpapalaganap at preserbasyon ng Filipino at iba pang mga wika ng Pilipinas. Ang tema ng Buwan ng Wika ngayong taon na paglinang sa Filipino at katutubong wika, makasaysayan sa pagkakaisa ng bansa. At para maintindihan ang panawagan na ito, mabuting alamin kung ano nga bang estado ng mga wika sa Pilipinas. Yung estado ng ating pambansang wika, syempre stable yan, kasi official language So dahil official language siya, yan yung pinapalaganap ng ating gobyerno, yan ang pinag-aaralan sa formal education system natin, At yun nga, kahit saang parte ng bansa ka pumunta, sinasalita siya ng iba't ibang Pilipino, ng lahat ng Pilipino. Siguro ang tanong dyan ay ano yung estado ng iba't ibang mga wika sa Pilipinas. Kasi yung official language, stable yan. Pero yung iba't ibang mga wika natin, and we have siguro mga 175 languages in the Philippines, only about 97, close to 100, are stable. So some are kind of in danger of becoming extinct. So iba-iba yung estado ng mga wika sa Pilipinas. Buhay at matibay, yan ang paglalarawan ni Professor Monica Santos sa ating pambansang wika. Pagdidiin din ng isa pang professor ng broadcasting na si Professor Eulalio Gib. Ang wikang ito kasi ang nagsisilbing tagpuan na ng marami. Lagit-laging wikang Filipino ang unang tagpuan. At pagdating sa tagpuang iyan, doon magsasanga-sanga. Either sasanga ako sa Ingles, depende sa konteksto, o sasanga ako sa Bisaya, depende sa konteksto, o sasanga ako sa iba pang mga wika. At pagkatapos doon, muling bumabalik sila sa tagpuang iyon. Ako po si Andre Casas at ang mga wika po na alam ko ay Tagalog, English, at may konti rin po yung kaalaman sa Japanese, pero mas biyasa po ako sa wikang Tagalog. Ako po si Edward Garcia, isang communication student. Ako po ay magaling at biyasa sa parehong lingwahe, Ingles at Filipino.
Tapos po, una sa lahat, ako nga pala si Jun Fernandez, taga Congress Village, Caloocan City. At doon po naman tinatanong ko saan ako mas biyasa. Siyempre, pinanganak ako sa Pilipinas, kaya mas kabisado ko ang lalim ng sariling wika na Tagalog o Pilipino. Marami sa atin pamilyar at maalam lang sa iisa o dalawang wika. Kalimitan pa nga, isa rito ay banyaga, kaya ang suliranin na kinakaharap ng bansa. Ilang mga wika ng Pilipinas ay nanganganib ng mamatay. Ang nagiging basihan ng estado ng isang wika ay yung kung siya ay ginagamit, no, sa pang-araw-araw. So pag hindi na siya ginagamit sa bahay, no, sa tahanan, at hindi rin siya pinapalaganap sa mga eskwelahan, merong posibilidad na mamatay na to. No? Pero syempre, katulad ng sabi ko kanina, mahalaga talaga yon kasi repositoryo din yan ng kaalaman natin. No? Bilang tao, sa ating mga komunidad, no? Kaalamang kultura, no? Nakasalalay din yan doon sa mga wikang natututunan natin. Ang titignan natin, ano ba yung mga dahilan kung bakit hindi na siya nagagamit. No? One, hindi na siya tinuturo sa bahay. No, kumbaga kung meron ng ibang wika, no, na mas laganap doon sa komunidad na yon, at yun yung parang mas nagiging useful or mas functional, no, para doon sa society or doon sa komunidad na yon, maaring mawala yung ibang mga wika, no? Kung hindi na binibigyan ito ng halaga, 'di ba? Kaya siguro yan din yung sinusulong, no, ng Sentro ng Wikang Filipino at saka ng komisyon, no? Kasi kung hindi mo siya papahalagahan, malamang mawawala siya, no? At ang ibig ko sabihin dun sa pagpapahalaga ay yung hindi natin sinasabi na kalimutan mo, wag mo nang aralin 'yan kasi wala kang kahihinatnan, no, sa paggamit ng wikang 'yan. Kasi minsan meron tayong mga wika na mas gusto nating maaral, kunwari katulad ng Ingles, kasi ang feeling natin pag natuto tayo ng Ingles, malayo ang maaabot natin bilang isang tao, 'di ba? Yung parang it's a marketable language, no? Ayan. So minsan yung mga local languages, hindi na siya nabibigyan ng halaga. Yun yung ibig ko sabihin doon. It's not valued anymore, no? So kung sa isang pamilya, for instance, so sinabi na hindi na tinuturo yung vernacular nila, no? Yung kanilang mother tongue, no? O yung mother tongue nung let's say lola nila o nung magulang nila. Ito ay dahil meron din silang mga tinatawag na language ideology, no? Tungkol dun sa mga wika na yon. Na yon nga, wala kang maaabot dyan, no? Mas mahalaga kung mag-aral ka lang ng Ingles, o ewan ko, ang Filipino kasi inaaral naman sa eskwelahan, no? So, minsan may mga ganong language ideology na maaring magdulot, no, ng pagkamatay talaga, no, ng ibang wika. Kaya yung sabi ko na halaga, yung value, no? Kasi pag hindi mo na nakita yung value sa isang bagay, di syempre, 'di ba, hindi mo na siya aalagaan, no? So yun yung ibang mga dahilan. So it's social, no? Social yung reasons kung bakit nawawala ang isang wika, no? Kasi yung hindi mo paggamit doon, hindi naman dahil wala, parang kumbaga may dahilan yon. There's a social reason for why people will not use a particular language. At gaya nga ng tinalakay ni Professor Santos, hindi maikakaila na litaw sa marami ang ideolohiya na nakatuon sa pagtingin at pagpapahalaga sa wika, batay sa tinatawag na market value, na ayon sa kanya ay mga dahilan na hango sa mga kaganapan at kalagayan ng ating lipunan. Kumbaga, titignan mo ano bang nangyayari dun sa komunidad na yon para mamatay yung mga wika nila, yung kanilang mga kumbaga yung indigenous, yung katutubong wika doon. So nakakabit talaga yan sa culture change, social change, no? So anong nangyayari sa komunidad na yon, magre-reflect din yan dun sa paggamit nila ng wika, no? So hindi ko masasabing meron bang tao o meron bang iisang dahilan. Maraming pwedeng dahilan yan, no? Katulad ng may panahon na meron kami naging project, no, sa Zambales. Pagkatapos, naghanap kami ng yung pabasa. Holy Week kasi ito mga pabasa. At gusto sana namin yung pabasa dun sa local language. Parang Ilocano na yung binibigay sa amin, no? Kasi dun sa community na yon, mas laganap na yung Ilocano. Sisisihin ko ba yung mga Ilocano na mawawala na yung local language? Kasi nag-migrate sila, no? And then for some reason, yung language nila yung sinalita na rin ng mga local
communities doon. So yun yung lumalaganap, no? Ngayon, yung mga Ilocano ba, did they intend na mag-disappear yung language? Hindi, no? But there's something that happened there socially, no? That resulted in Ilocano being the more, becoming the vernacular in that community. Now, it could cause, no, the death of some of the local languages if the families stopped using their mother tongue. 'Di ba? Tapos hindi na nila ituturo 'yun sa mga bata, no? Sa eskwelahan pagbabawalan silang isalita 'yon. So sa akin marami kasing pwedeng maging factors diyan, no? At ang titignan natin ay yung social factors. No, not really just the language itself, no? Kanina na mention ko nga yung pagva-value. Pag mawawala na yung pag-value dun sa local language, it will disappear, no? Pareho lang yan kunwari dun sa mga, kung okay lang, no, gawin kong halimbawa yung mga Pilipinong nagpupunta sa Amerika, no? Yung ibang mga magulang kasi na pagdating nila sa Amerika, yung mga anak nila ayaw na nilang magsalita ng Filipino, no? English na lang yung aralin nyo, ganon, no? So yun, minsan pag lumaki na yung mga anak nila na ano sila, no, yung hindi naman sa namimiss, pero parang feeling nila merong kulang, no? Kasi hindi sila tinuruan ng language ng magulang nila, ng lolo nila. Pag bibisita sila sa Pilipinas, edi, 'di ba, nahihirapan din sila, no? So may mga ganun kasing nangyayari, no? At syempre minsan sa mga school, hindi ko na lang sasabihin kung anong eskwelahan. Di ba, may mga eskwelahan na magbabayad ka pag hindi ko nag-English or mga ganyan. Those are really, really ways, no, by which local languages can die if you have those kinds of policies. Because the students, ang iisipin nila, ay, bawal na kasi ako magsalita ng gano'n. No? So it could be on an institutional level, it could be from a family level, no? Maraming iba't ibang factors, no, na pwedeng mag-cause dun sa hindi lang siya talaga iisa. Para sa akin, oo, kasi tinitingnan ko siya as skill para sa aking trabaho, lalo na malaki yung kita kapag magtrabaho ka sa ibang bansa. So tinitingnan ko yung pagiging biyasa sa English bilang importante para sa akin, bilang personal na rin na magagamit ko siya sa aking future. Ako po ang tatanungin, mas gusto ko na mantay na kaalaman ko pagdating sa dalawang lingwahe, English at Filipino. Hindi naman ibig sabihin na magaling ka sa English ay kailangan hindi ka na magaling sa Filipino. Dahil sa aking paningin po ay kailangan pantay ang kaalaman ko para sa dalawang lingwahe. Sa akin po, mas gusto ko po na mas magaling ako sa wikang English. Although mahal ko naman po yung wikang Filipino. Kasi that is already me. Gusto ko kasi maging magaling sa English. At mas mapalalim pa yung kaalaman ko doon sa wikang English. Dahil ang pagkakaalam ko, ang wikang English ay isang international language na kahit saan ka napunta, as long as na nagkakaintindihan kayo, alam mo express sa sarili mo sa English, ay maiintindihan ka ng iba't ibang bansa. Bilang isang Pilipino at isang mag-aaral ng komunikasyon, mas gusto kong mas bihasa ako sa sarili nating wika, which is yung wikang Filipino. Pero to be globally competitive, mas maigay rin o mas mainam na marunong tayo magsalita ng mga banyagang wika gaya ng English. Kung mo papipiliin, siyempre, mas mahal ko yung sarili ko yung tinirahe o ang salitang paggalit ng Pilipino. Pero alam naman natin lahat na ang salitang English ay universal. Kaya kailangan mas may knowledge tayo about the language of other nations. Sa panahong ito ang nangingibabaw na ideolohiya sa marami. Kaya malaki ang papel ng pagpapahalaga sa wika na paulit-ulit na idinidiin ni Professor Santos. Pero hindi ito tungkulin ng iisang individual lamang, kundi kolektibong aksyon mula sa mga kabahagi ng komunidad. Well, syempre yun nga, importante yung pagpapahalaga. Pero ang pagpapahalaga, parang meron din siyang kaakibat na investment, no? So kunwari dito sa Pilipinas, no? Kung talagang seryoso tayo na gusto nating buhayin, no, o manatiling buhay yung iba't ibang mga wika, no, sa lahat ng komunidad sa Pilipinas, kailangan meron tayong parang investment diyan, no? Ano yung ibig sabihin sa investment? Investment. Syempre may pondo kang ilalaan para kunwari gusto mo magkaroon ng revival ang isang language, no? Syempre may efforts diyan na kailangan mo, kunwari gagawa ka ng dictionary, no? You make sure na ginagamit pa
ginagamit siya sa tahanan, no? So, yun yung, again, ibig ko sabihin sa pagpapahalaga, no? So, in terms of efforts, kailangan din siguro palaganapin yung idea na importante ang wika, no? Dahil ito nga yung, kumbaga, nagbibigay sa atin ng, kumbaga, dito rin nakabahay, no? Yung kaalaman natin, no? Tungkol sa kapaligiran, tungkol sa isa't isa, no? So, siguro kailangang mas ma-promote, no? Mapalaganap yung ganong pananaw tungkol sa wika. Kasi baka ang tingin lang natin sa wika, ano lang siya, form of communication. Pero hindi eh. Repository of knowledge yan. So, pag namatay ang wika, patay ang kultura. No? May namamatay na kultura na kasama doon. No? So, yun, yung pagpapahalaga. Ayun, so mahalaga ang kontribusyon ng gobyerno dyan. No? Katulad ng pagpapalaganap ng mga local languages sa MTB, MLE, no? Sa formal education natin, isang mahalagang hakbang din yon, di ba? So kung aalisin mo yon, hindi mafo-formalize, di ba, yung significance ng ating mga local languages, no? Syempre, iilan din lang naman yung wika, no, nakasama sa MTB, MLE. Kaya sabi ko, isang hakbang yon, no? Kailangan kahit sa ating edukasyon, no, maturo, 'di ba, sa mga bata na kung ano yung natutunan niyo sa bahay, mahalagang ano 'yon, mahalagang matutunan din 'yon, no, yung wika na 'yon. No? Gamitin niyo pa rin siya, no? Minsan kasi nagkakaroon din ng discrimination, no, kung saan may mga wikang pinagtatawanan, no? At alam naman natin kasama yung kunwari yung mga accent, no? Pag kunwari meron kang kinalakihang wika, pumunta ka sa nag-aral ka sa Maynila, di syempre yung iyong kunwari Tagalog or even yung English, no? May konti siyang punto, nakakaiba. Pag pinagtatawanan kasi yon, bumababa yung halaga, 'di ba? So ang gagawin nila, i-erase nila yon from their practice, no, from their linguistic practice. That's actually one way of killing languages. Kasi pag pinagtatawanan natin ang punto, no? Hindi lang sa baduy, pinagtatawanan talaga siya. Kunwari mga teleserye, no? Makikita natin ang representasyon, no, ng ibang wika ay bilang alalay or 'di ba parang lower status, no? Lang yung binibigay, no, dun sa mga wika na yon. Isang paraan lang yon actually ng hindi pagpapahalaga kasi pinagtatawanan natin siya at saka tinitignan na mas mababa, 'di ba? Kumpara sa ibang pamamaraan ng pagsasalita, no? So yan yung sa akin mga paraan, no? Kasi it's really the way you value the language and na-express yan sa iba't ibang paraan, no? Lalo na sa mass media. Kasi yan talaga ang nagpapalaganap ng sa akin malaki yung role nila, no, sa pagpapalaganap ng language ideologies. And of course, it's not explicit, pero makikita mo doon, di ba? Kung ano yung ano lang yung wika ng mga lower class versus, di ba, upper class, ganyan. Kaakibat ng mga sentimiento kung saan itinatangi ang ibang wika, kadalasan iyong mga banyaga, ay may posibilidad na kasabay nito ay bumaba naman ang tingin ng iilan sa ating sariling wika. At sa henerasyong namumulat sa ganitong mga paraan ng pag-iisip, ano kaya ang makikita natin sa hinaharap? Siguro para sa akin, yung first language kasi gusto ko talaga sa anak ko yung Tagalog eh. Bale, yung English, matuturo naman yan, lalo na sa school. So, bale, bilang isang parents, gusto ko din silang matuto, pero gusto kong unang nilang lingwahe ay Tagalog dahil dito tayo nakatira sa Pilipinas at gusto kong mas madaling nakikipag-usap sila at nakikipag-intindihan sa kanilang mga kalaro. Magkakaroon po ako ng, may family na kasi meron akong isang anak. Mas gusto naman ko na bihasa siya sa wikang Tagalog. Kasi yun naman po talaga yung malitang kasi much better din kung malaksin din siya magsalita ng English kasi gusto ko maging siya, globally competitive na kapag pumunta siya sa iba't ibang lugar. Kahit hindi niya alam yung mismong kung anong salita dun sa bansang pinuntahan niya,
maiintindihan siya at magkakaintindihan sila dahil ang English ay sinasabi nga natin na international language. Kung ako'y magkakaroon ng sariling pamilya, syempre mas gusto kong nag-uusap at nakikipagkomunikasyon kami sa wikang komportable kami, which is wikang Filipino. Pero para makasabay at maging globally competitive sila sa mga professions nila paglaki, syempre mainam na marunong din sila magsalita ng wikang English. Hindi ko pamumulot sa kanila na magsalita kahit ng banyaga. Una sa lahat, sila ay ibang Pilipino. Ngayon, kung kailangan nila matuto ng ibang lingwahe, pag itinabangan nila sa hinaharap, siyempre, ang technology natin lumalawak at ang lingwahe natin ay napakalawak din sa internet o sa wifi. Hindi na tayo makakabago din ng salitang Tagalog. Alam natin ang salita doon pala English, kaya kailangan minalis talaga ang mga bata tungkol sa English o other language na medyo kailangan natin matutunan. Ang mga pananaw na misulang nakahilig sa Ingles na madalas pinupulaanan ng marami. Para kay Prof. Santos ay hindi niya ito alintana hanggat hindi nito tinatalikuran ang sarili at lokal na mga wika. Sa akin, wala akong problema dyan. No? I really don't have a problem with learning English or other foreign languages. Walang problema yan. As long as pinapahalagahan mo pa rin yung sariling wika, yung indigenous language natin. Ako, the more languages you learn, the better. No? Isang language ideology yung dapat isang language lang yung alam mo, no? Yung matutunan mo. The more linguistic registers, the more languages that you learn as a child and you just learn as an adult, it's beneficial to you, no? Not only because, you might think yung ibang mga languages mas marketable siya, that's fine. Syempre, parang kailangan din natin yon. Pero katulad ng sabi ko kanina, kung ang wika ay repositoryo ng kaalaman, can you imagine kung marami kang language na alam? Ang dami mong ways of processing things, di ba? So sa akin, advantage yon, no? Yung matuto ka ng maraming language, whether it's foreign, pero yun na nga sa atin, or local, pero sa atin, maganda yung mapahalagahan yung local language, no? Kaya nga kahit sa mga, higher educational institutions, sana mag-open sila ng klase sa Ilocano, Kapampangan, no? Hindi lang yung French or German, no? Of course, okay lang din yon, no? Pero maganda kung talagang ma-institutionalize din, no? Yung pagtuturo ng iba pang mga wika, no, sa Pilipinas. At hindi lang yun, pati yung panitikan, no, yung literature. Kasi ang ano lang natin, yung Filipino or English, no? Pero kung matuto tayo ng Cebuano literature, no, Kapampangan literature, Ilocano literature, malaking bagay din yon, no, sa pagpapalaganap ng ating mga sariling wika sa Pilipinas. At ang wika, mas uunlad kung ginagamit at nadadagdagan. At bagamat questionable sa iilan kung ang mga bagong salita na nalilikha ng iba't ibang pangkat, gaya na lamang ng Jejemon o mga gay lingo, natatabunan ang ating wika. Hanggat nananatili itong buhay ay positibo ang tingin dito ng maraming eksperto. Ang language, like I said, no, the more knowledge that you accumulate, di ba, parang nare-reflect din yan dun sa language natin, no, and vice versa. So, sa akin, part lang yan ng language change. Kasi ang buhay natin nag-change. Di ba? Ang kaalaman natin, yumayabong, nag-iiba, no? So, ganun din ang wika. No? Kung titignan natin siguro yung mga dictionary ng Filipino or Tagalog, no? Siguro mga 60 years ago, malamang hindi na natin mare-recognize yung marami sa mga salita nun, no? Kasi ibang-iba na, no, yung ginagamit nating Filipino ngayon. Kaya naman patuloy din yung paglabas ng mga diksyonaryo, no, tulad ng Sentro ng Wikang Filipino at ng Komisyon, no? Kasi nga nag-iiba yung bokabularyo natin. Ganun talaga. No, ganun talaga ang sasabihin ba nating yumayabong? Basta buhay, no? Yun ang senyales na buhay ang isang wika. At some point, ma-acknowledge na rin, no? Kung titingnan mo yung UP Dictionary, yung marami dong mga salita na English na nga di ba? Oo. Hindi naman slang, pero English. Kasi ginagamit na natin yan, whether sa edukasyon, no? O sa pang-araw-araw.
kasama na yan, di ba? Kasi ano bang Tagalog ng computer? Di ba? Computer lang siya, pero yun na yung ginagamit nating salita, no? Kahit nagpipilipino tayo, ang tiyatanong mo, may computer ka ba? Wala tayong, kumbaga, nahanap na Tagalog version nun, no? Basta ginagamit na lang natin yung computer, nagiging part na siya ng pang-araw-araw nating bokabularyo. Kahit naman ang Oxford English Dictionary, ganun din. No? Nag-change din siya base doon sa ano ba ang ginagamit na Ingles, na mga salitang Ingles, no? At a certain period of time. Ganun din sa atin. No? Kahit na anong wika pa yan. Pero mayroong mga nananatiling sarado sa paghihiram ng mga salita at isinusulong ang paghahanap ng katumbas na mga salitang banyaga sa Filipino. Ang nagiging suliranin lang, hindi naman nakukuha ng salin ang kabuoang diwa ng salita na nakabatay sa kultura kung saan ito nanggaling. You cannot expect what we call a direct transliteration kasi may pagkakaiba yung translation sa transliteration. No? Ang translation ay yung konsepto or yung idea behind a message, yun yung tinatranslate mo. No? Ang transliteration, ito yung halos word for word, hahanapin mo yung katumbas, pinakamalapit na katumbas dun sa wika na yon. So, minsan awkward siya. Wala tayong masasabi na direct translation from language to language to language. Kasi nga, bawat language, ibang set of knowledge yan. Iba-iba ang classification system ng bawat wika. No? At ngayon, para naman sa, for that issue on translation, kaya ngayon, kahit ang, kunwari, yung Sentro ng Wikang Filipino dito sa UP, no? Sinasabi na nila na kung ano na lang yung ginagamit sa pang-araw-araw, yun yung gagamitin natin na salita. Kasi yun din yung maiintindihan ng lahat eh. Di ba? Hindi yung mag-iimbento ka pa ng ano bang ano nito sa Filipino. Wala naman talaga because the computer, for instance, the computer, no? Hindi naman siya inimbento dito. Di ba? It was invented elsewhere. So that's the term. When it was the computer was used everywhere, dito sa Pilipinas, computer na siya, 'di ba? Yun na yung naging word na ginamit natin. Yung mouse, sasabihin mo ba pabili ng daga, hindi mo magagawa 'yon, 'di ba? So mouse na siya, no? So sa akin hindi kailangang maghanap, no? Ayun, sa Sentro ng Wikang Filipino nung may workshop sila on translation, sinabi na basta, ano lang, no? Grammatically kasi, ang gagamitin mo, yung, kunwari, from English to Filipino. Of course, you use the grammar of Filipino. But the words themselves, no? Kung ano yung ginagamit na nating salita na pang-araw-araw, yun yung pwedeng ilagay doon. No? Kasi hindi mo ma-expect talaga na may direct translations lahat. Hindi naman kailangang maging matatas sa wika. Yan ang sabi ng dating chairman ng Komisyon ng Wikang Filipino na si Ginoong Virgilio Armario. Ang sa akin, meron kang kaalaman sa wikang yon kung nasasalita mo siya. Hindi ba? Hindi naman kailangan na ano bang Tagalog yung gusto mo para masabing malalim yung kaalaman mo. 'Di ba? Kung hindi naman naiintindihan ng iba, para kay pa 'yon, 'di ba? So ang talagang at least sa linguistic anthropology, ang tingin namin sa language ay talagang kung ano na yung ginagamit sa pang-araw-araw, no? Pero syempre iba-ibang konteksto 'yon, pang-araw-araw sa bahay, pang-araw-araw sa opisina. Syempre hindi magkaiba 'yon, 'di ba? Pero yun, at some point kasi magkakaroon ng norms yan, di ba? And you start to establish the norms. Now, kunwari in institutions like the University of the Philippines, pwede kang magkaroon ng language planning kung saan, ito na yung magiging parang norm natin sa mga official correspondence. So may mga nangyayaring ganon, no? Pero hindi ibig sabihin na you're less or more or smarter or less, ganyan. Walang ganon, no? Para sa akin, sa wika, walang ganon. It's just a matter of you learn the language that is used, the language that's understood by others. Nang tanungin ang ating mga nakapanayam kung umuunlad pa ba ang kanilang kaalaman sa sariling wika, iba-iba ang naging pananaw ng mga ito. Ang iba, tila nakaramdam na hindi na nadadagdagan ang kanilang mga nalalaman sa Filipino. Habang ang iba, sapat na nagagamit ito para masabing nagpapatuloy ang kanilang kaalaman. Sa aking opinion, mas bumababaw na lang yung kaalaman ng
lengguwaheng Pilipino dahil ayun nga sa social media mas prominente na yung paggamit ng mga Ingles na salita. Kaya sa tingin ko mas ano na sila mas nasasapawan na ng Ingles na salita. Pero kung titingnan naman natin sa edukasyon, tinuturo pa rin naman yung asignaturang Pilipino. Kaya sa tingin ko naman, kung susumahin din natin yung paggamit ng wika, nandun pa rin naman pero hindi lang ganun kalalim yung kaalaman. So palagay ko is, malalim naman yung pagkakaunawaan sa wikang Filipino. That is one of my favorite subjects dito, Filipino. And nakakaintindi po ako ng malalalim ng kasi nung nabubuhay pa ako ito, kasi madalas ko rin po marinig yung gano'n na malalalim ng words na talaga. Nakakaintindi rin po. Bilang estudyante at bilang nag-aaral pa sa ngayon, sa palagay ko yung mayabong naman yung nalalaman ko at natututuhan ko sa wikang Filipino dahil maliban sa ito yung pang-araw-araw na ginagamit natin pang komunikasyon, ito rin yung disiplina na pinag-aaralan namin at patuloy na aaralin sa mga susunod na taon. Mula ng panganak ako, alam ko na ang lalim ng mga ginagamit ang aking mga magulang sa amin. Hanggang sa ako ngayon ay nagkasawa at nagiging, hindi ba naman ako lolo pero matanda na hindi naman kailangan lumalim Ang Tagalog natin, sinasabi natin lumalalim dahil nag-iiba lang ang termino na ginagamit. Minsan yung mga salitang Tagalog, binabago nila. Katulad na lang halimbawa ng bahay. Sa salitang standby, highball ang tawag nila. Yung sinasabi nila, yung pera, hindi naman pera. Ang tawag niya sa pera, hindi naman pera. Pwede sinasabi nila, atik. Iba-ibang lingwa pero ando doon pa din yung magiging makabayan natin dahil Tagalog pa rin kung ikukumpara mo sa ibang lingwa. Sa patuloy na pagsusulong ng pagpapahalaga sa wika, makikita na maraming dahilan upang ang isang wika ay hindi na magpatuloy. Pero ang mga ito, maaari ring maging sanhi para buhayin at mapalaganap pa ito. At isa na riyan ang mass media. Kasi kung hindi mapapalaganapin sa mass media ang Filipino, di mamamatay yan, no? Ang mabuti nga, ang balita natin ngayon, nag-shift na. Nung bata pa ako, English lahat yan. 'Di ba? Pero at some point, like yung TV Patrol, 'di ba, naging Filipino na siya. So sa akin, magandang step din yon, 'di ba, na at least ginagamit siya. Ako talaga, naniniwala ako sa mass media, no? Dati kasi mass comm din ng pinanggalingan ko, no? Kaya isang kolehiyo yan kasi pinag-aaralan din paano na, 'di ba, ano yung mga mensahe na dapat nating ipamahagi, no, sa publiko. 'Yun ang responsibilidad ng mass media. Kung malaki ang responsibilidad ng mass media sa kung ano ang matututunan ng ating publiko, no? Kaya yan, yung paggamit ng wika, pagpapahalaga sa wika, kung sana yung mga local affiliates, no, yung patuloy nilang gamitin, 'di ba? Yung kanilang mga local languages, no, dun sa area nila. Isang way talaga 'yon, no? Kasi makikita din ng mga communities na ginagamit nila yung ano natin, 'di ba, yung wika natin. So nagkakaroon siya ng legitimacy, no? In terms of at least yung pagtingin nila sa sarili nilang wika at identidad, no? I mean, I have to say, sadly, ganun talaga ang sitwasyon. May mga power imbalance kasi talaga tayo sa lipunan, no? Kaya kung para magkaroon tayo ng pagpapahalaga sa sariling identidad natin, no? Minsan gusto natin nakikita siya na nasa public sphere or ginagamit siya sa Maynila, 'di ba? Parang yun yung forms of legitimacy. And I would say sadly, no? Kasi sana sa mga sarili nating mga komunidad, meron tayong confidence, 'di ba, na ito yung wika ko. Tas parang sana on equal plane lahat, no? Pero hindi kasi ganon. So kailangan nating tignan ano ba yung mga institusyon at pamamaraan na alam natin na nagle-legitimize doon sa mga iba't ibang wika, iba't ibang kultura, no? Sa filmmaking, natutuwa ako pag merong yung iba't ibang mga syudad sa atin, may mga film festival sa kanila kasi nakakagawa din sila ng mga pelikula dun sa lengguwahe, dun, 'di ba, dun sa mga localities na 'yon. So isang pamamaraan din 'yon. Mahangad ko sana kunwari dito sa universidad, no, na maituro din o bigyan ng kapantay na oras, na effort, no, na magturo din tayo ng Philippine languages.
no? Sa departamento namin sa anthropology, no, halos every SEM ay tinuturo ang Filipino Sign Language, no, para mapalaganap to. After all, may batas na rin tayo tungkol diyan, 'di ba? Dito sa opisina namin, parang sinimulan na rin namin ang pag-translate ng aming website, no, from English. Meron na rin kaming ginagawang Filipino translation ng aming website. Itong mga bagay ito na kayang-kayang gawin, no? Hindi naman to major effort sa akin, no? Syempre may kinakailangan ng mga pondo diyan, no? Pero magagawa siya, no? It's really very doable, no? So yung mga maliliit na bagay na yun, unti-unting gagawin. I think those are very concrete steps, no? By which we can actually preserve or still continue, no? The practice of all our local languages, no? At dagdag pa rito, ipinabatid ni Professor Santos na bukod sa pagpapahalaga sa wika, ay importante rin ang pagpaplano o language planning, kung saan kabilang ang intelektualisasyon ng wika. Ang intellectualization of language ay ang paggamit nito sa mas formal na mga institusyon, paggamit nito sa ang tawag dito sa edukasyon, no? Yun yung intellectualization of language. So kasama nga din yan dun sa sinasabi ko kaninang language planning. No, kasi yung sa language planning, yun yung ano ba yung pipiliin nating language, no, para gamitin kunwari sa instruction, no, sa classroom instruction. Tapos kung ito yung gagamitin natin, ano yung mode, no? Ano yung register? Ano yung mode ng paggamit natin ito? No? So kasama 'yan sa language planning. So intellectualization is formalization. In some ways may standardization din 'yan, no? So para magamit siya sa mostly, no, sa educational institutions. Gayunpaman, ang formal na wika ay may lugar lamang na pinagagamitan. Mahalaga pa rin na ang wika na ginagamit, lalo na ng mga nagbabahagi ng impormasyon sa publiko, ay ang wikang nauunawaan ng marami. So hindi lang siya yung kailangan naka-formal, 'di ba? Parang formal mode, no? A formal style of language din. Hindi kasi kung ang target mo ay yung mga tao sa komunidad, hindi naman nila ginagamit yung formal style of language. So, kailangan mag-reach out ka sa kanila gamit yung wika na naiintindihan talaga nila at ginagamit sa pang-araw-araw. Tayo kasi, I suppose, as part of an institution, may tendency tayo na i-formalize lahat. At saka kailangan sensitive ka din dun sa ano ba yung words na applicable, no? Words na used. Sa akin kasi mahalaga talaga kung ano yung ginagamit. Madalas kasi ayoko naman sabing madalas, pero baka may mga times na naghahanap lang tayo ng, 'di ba, ng word na feeling natin, ayan, yan yung yung katumbas, no, dun sa wikang yon. Pero baka dun sa mga actual speakers ng language na yon, hindi na nila ginagamit yung word na yon. Kasi minsan magre-refer ka lang sa dictionary, ito yung translated version. But the dictionary to me is really just a guide. Marami tayong ginagamit na word sa dictionary na iba na yung meaning sa pang-araw-araw, no? So kailangan yun yung ginagamit nating mga salita, no? Yung talagang may yung naiintindihan talaga siya in the local communities. Kung gusto natin palaganapin yung language, dapat sa lahat ng konteksto ng buhay natin, nagagamit natin yon. Ang bawat wika naman kasi may iba-iba siyang tinatawag na register, na kunwari may formal communication. So even in English, hindi ba? Iba-iba yung English na pagkasama mo yung kaibigan mo, o sa bahay, versus let's say yung essay sa school. Iba-iba naman, di ba? Yung version, kumbaga, ng English na ginagamit natin. Ganon din sa mga wika natin dito sa Pilipinas. Ganyan din. Meron tayong mas formal, meron ginagamit sa bahay, kasama yung mga kaibigan natin, no? So, pag nawala yung sa institutional level, sa akin malaking kawalan yon kasi hindi mo nalilegitimize yung value ng wika na yon, no? So, sa akin kawalan yon kasi yun yung isang way ng pagpapalaganap, no? Whether good or bad, the institutions are very important, no? In putting value, no? Or in valuing, no, our local languages. Sa pagtatapos ng panayam ko kay Professor Monica Santos,
Marami mang mistulang katunggali ang wika natin. Binigyang diin ng profesor mulit-muli ang bigat ng pagpapahalaga sa wika bilang isang tao at bilang isang Pilipino.